Kasi gagawin ng diablong lahat para madistract ka. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Habang nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, yung anak mo kakalabit sa'yo. Papa, pahingin 5 piso. Pahingin 10 piso. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pag nagpuri tayo sa mahal na Panginoon, doon pa lamang sa bahay, sinasabihan na yung mga anak. Pagdating sa gawain, magpuri tayong sincero, magpuri tayong magpasalamat tayo ng buong puso sa ating mahal na Panginoon, sapagkat yan ang ating pagpapaabot ng ating pasasalamat sa dakilang Diyos. Anong kailangan natin gawin, mga minamahal? Susunod po ang sabi ng Biblia, bilang mga tinawag sa isang makalangit na pagkatawag ng mahal na Panginoon, ang ating pag-iisip ay nararapat na uukol lamang sa ating dakilang Diyos. Basahin natin in the book of Colossians chapter 3, verses 2 up to verse 4. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 2 hanggang 4. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka sa Kristo na ating buhay ay mahayag rin naman kayo kasama niya sa kalwalhatian. Amen. Lahat ay masabi ng malakas na praise the Lord. Mami na masalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, ang heavenly calling, ang sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, is to set our affection, our mind on heavenly things. Yan ang sinasabi ng salita ng ating mahal na Panginoon. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Buhay tayo ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Inibig tayo ng mahal na Panginoon sa kabila na tayo'y maruming basahan lamang. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya habang nakatuon ang ating isip para sa mahal na Panginoon, pag ang pag-iisip natin, makalangit ang pag-iisip natin, anuman darating na kahirapan po, pagsubok, hindi ka matatangay ng agos ng mga pagsubok na yan. May humikayat man sa iyo na nasa ibang mga churches, sa ibang mga fellowship, dahil naranasan na po natin Gaano ba tayo ka-bless? Gaano tayo ka-pinagpala ng mahal na Panginoon? Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos na ating nakamtan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yung pag nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, sumasamba ka at nararamdaman mo ang presence ng mahal na Diyos, umiiyak tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung hindi pa natin nararanasang umiyak sa presensya ng mahal na Panginoon, kausapin natin sincero, puso sa puso ang mahal na Panginoon. Hindi lang tayo iiyak pag meron nangyayaring panganib at disgrasya. Dapat umiiyak tayo sa pagpapasalamat natin dahil napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Wala na tayong pag-asa noon. Hindi na nga natin mararating ang 2026 kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Pero sa mga sandaling ito, sa dakilang pag-ibig, habag ng mahal na Panginoon at dahil sa mga bungang panalangin ng mga tao ng Diyos, narito po tayong lahat. Tinuruan nila tayo. Ihiwalay natin ang pag-iisip natin sa mga bagay na meron sa mundong ito. Huwag tayong mahawa sa sanlibutan. Amen. Lalo na sa mga kabataan ngayon, target ng kalaban ng Diyos. Hilahin ang mga kabataan na mapalayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya tingnan natin yung social media, yung computer age sa ngayon. Kung hindi magagamit ng wasto at tama,
kung hindi magiging maingat ang mga believer ng ating mahal na Panginoon. Remember, Satan is a deceiver. Kaya tayo, kinakailangan mag-grow ang ating spiritual. Kinakailangan, mga minamahal, malaman natin husto. Bakit tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon? Bakit tayo pinili ng mahal na Panginoon? Bakit kinakailangan na lagi tayo maging malapit sa presensya ng Diyos? Everybody shout, praise the Lord. Imbis na ikaw ang matatangay ng sanlibutan, dapat yung mga wala pa sa mahal na Panginoon, sila ang madadala natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. We must be the light and the salt of the earth. Bilang mga believer ng mahal na Panginoon, kung paano kang namumuhay sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Hindi 50-50 ang paglilingkod sa Diyos. Dapat 100% na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka pwede makipag-compromise sa sanlibutan. Amen. Amen. Kung tinatanong ka, ikaw ay believer, huwag mong itago. Dapat, mga minamahal, ipakilala natin na tayo po yung mga mananampalatayang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kung sa school, sa mga kabataang narito, kaya nating mag-share ng gospel, ng testimony, let us share the goodness of God. Amen. Kasi pagka tayo po yung nagbibigay ng good example, good influence to others, maminamahal, we can win soul for Christ. Madadala natin sila sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya saan man ipapangaral ang salita ng Diyos, laging nariyan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Yung makita nila, mga minamahal, gaano tayo ka-bless at pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mayroong isang kapatiran na save po siya. At yung mga anak niya, mga minamahal, ay mga profesional. Alam niyo po, mga minamahal, ang ating beloved mommy na tinawag ng mahal na Panginoon. Tataka yung mga loved ones niya, bakit pag overnight, wala siya doon sa bahay. Dumadalo siya sa gawain ng mahal na Panginoon sa dako po ng Manila. Minsan yung isang anak niya, mga minamahal, dahil na-confuse siya, bakit gabi, dapat natutulog sila, pero yung nanay niya, umaalis. Sinundan niya, mga minamahal, at nung nasundan niya, mga minamahal, nasa gawain ng mahal na Panginoon sa lugar po ng Cuneta Astrodome. So, mga minamahal, nag-observe siya. Mula nung dumating siya, inobserbahan niya kung anong nangyayari sa loob. Alam niyo po, mga minamahal, nung magsimula na yung pagpupuri, ang ramdam niya, ang langit ay bumaba sa kanyang harapan nung sandali na yan. Na sa bawat inaawit, mga minamahal, hipong-hipo siya. Bless na bless siya, mga minamahal, na tila baga, niyayakap siya ng ating mahal na Panginoon. Hanggang siya'y umiyak na po, mga minamahal, napaluha na siya sa presensya ng ating mahal na Panginoon. At hindi niya hinayaan, mga minamahal, na matapos ang lugar na yan, ang araw na yan, na hindi niya, mga minamahal, matapos ang gawain ng mahal na Panginoon. Hinanap niya po yung kayo mayang beloved mommy. Alam niyo, mga minamahal, nung araw na yan, nakakilala siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Iba-iba ang pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin. Amen. At yung araw na tayo tinawag ng mahal na Panginoon, yan po ang pinakamasayang araw ng buhay natin. Higit pa po yan sa araw ng ating birthday, nung tinawag tayo ng mahal na Panginoon upang maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat simula ng araw na yan, tinuruan na tayong lumakad, sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Anong kailangan, mga minamahal?
dumaan tayo sa makipot na pintuan. Ang dulo noon ay buhay. Kaysa doon sa malawak na daan, patungo naman ay pagkapahamak. Basahin natin, mga minamahal, ang talatang ito. Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Kindly po, mga minamahal. God bless you po. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa Mateo, kabanatang 7 at ang matalata ay 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang duoy nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Tingnan niyo po, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, makipot ang daang patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kaya tayo dilanala ng mahal na Panginoon sa manalagawain ng Jesus Miracle Crusade. Tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord na magtiis. Maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, sumunod ng buong takot, buong katapatan sa dakilang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag may trials, never complain. Amen? Pag may trials, isipin natin, pansamantala lang yan. Pagkatapos ng pagsubok, mas maraming pagpapala ang darating sa buhay ng mga matatapat na mga anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya halos karamihang pinagpala ng mahal na Panginoon, mga beloved brethren, dumaan muna sa trials. Sinong nagdaan dito, mga minamahal, sa trials na wala kang maisaing? Purihin ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Pagka nasisimot na yung tapayan, wala nang laman, masasabi pa rin natin bang purihin ng Diyos? Amen? Yung anak mo, hihingi na pamasahe, kakapiranggot na lang natitira, parang wala ka nang maibibigay na pamasahe. Masasabi pa rin ba nating purihin ng Diyos? Amen? Amen? Kasi tuturuan tayo ng mahal na Panginoon na huwag kang maging materialistic. Sa bawat blessing na ating natatanggap, pag inuna mo ang mahal na Panginoon, God will always do the rest for our best. Kapag ang mahal na Panginoon, mga minamahal, natutunan nating sumunod sa kanyang dakilang kalooban, ang sabi ng Biblia, makipot talaga ang daan. Mga minamahal, patungo sa buhay. Hindi laging tayo ay dadalhin sa ating comfort zone. Kinakailangan, mga minamahal, matuto tayo magsakripisyo, magtiis. Dahil pag nagtitiis ka, mga minamahal, lagi mo kinakausap ang ating mahal na Panginoon. Lagi mo siya, mga minamahal, pagtitiwalaan sa lahat ng bagay, sapagat sila ang higit na makatutulong sa atin kung meron tayong mabigat na problema. Kung meron kang malubhang karamdaman, siya ang Diyos ng himala. Siya ang Diyos na tutugon at magpapala sa ating lahat. Everybody shout, Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga kapatiran, pag nakikita natin, mga minamahal, masayang nagpupuri sa Diyos, naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon, in good times or in trying times, mapagpasalamat pa rin po tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Nagpapagamit ka sa mahal na Panginoon, habang nakasuot ang uniforme, umaawit ka sa ating mahal na Panginoon, tumutugtog ka, mga minamahal, bilang instrumentalist, musician ng church. Araw-araw natin pinapupurihan ng mahal na Panginoon, umaawit tayo sa ating mahal na Panginoon bilang mga manggagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang buhay nating lahat bilang mga believer. Faithful tayo sa lahat ng bagay. Ano man ang darating sa buhay natin, mga minamahal, meron laging dakilang pangako ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, yung mga dumaan naman doon sa malawak na daan,
patungo naman sa pagkapahamak. Malayo mong maggagawa kahit ano. Malaya mo mga minamahal, may isip kahit anong bagay mga minamahal. Wala ka ng conviction. Wala ka ng takot sa ating mahal na Panginoon. Ngunit pag tayo naroon mga minamahal sa makitid na pintuan mga minamahal, lagi tayo nag-iingat. Hindi lang kung anong masasabi ng ating kapwa, kundi kung ano mga minamahal ang nakikita ng mahal na Panginoon sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. We cannot please anyone. But God always sees everything and knows everything. Habang dumadaan tayo dyan, mga minamahal, katulad ng mga Israelites, pinadaan sila ng mahal na Panginoon sa napakarami na paglilinis ng mahal na Panginoon. Sinala sila ng gusto. Kung sino ang karapat-dapat doon sa promised land na inihanda ng mahal na Panginoon para sa kanila. Everybody shout, amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nung nakarating na sila Joshua and Caleb and the rest of all Israelites that was born 20 years old and below in the wilderness, madalas nilang inihahain at inahandog ang pasasalamat na sila'y nakarating doon sa promised land na pangako ng ating mahal na Panginoon. Sa atin ang mga believer, ang sabi ng Biblia, ang langit na pangako ng mahal na Panginoon, it is a destined place for all believers. Huwag mong bilangin ang trials na ating naranasan. Kundi tingnan natin ang dakilang pangako ng mahal na Panginoon. Ngingiti ka araw-araw at pasasalamatan mong mahal na Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Na hindi walang kabuluhan ng lahat ng ginagawa natin para sa mahal na Panginoon. Kaya hindi ka mapapagod. Gagawa lang tayo ng gagawa, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon hanggang ating makamtan ang dakilang pangako ng mahal na Panginoon na doon nakahanda sa kalangitan para sa mga matatapat na mga anak ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Huling dalawang talata, kaindi mga minamahal at mga magpapaawit, maghanda na rin po tayo. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Sulat ni Pablo sa mga taga-Ebreo, ang kabanata ay G sa talata ay 23. Ito po sinasabi, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag magalinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Huwag maglumihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, kinakailangan tayo po ay maging matapat hanggang sa wakas. Hanggang sa huling lakas natin, mga minamahal, kinakailangan ang katapatan sa puso natin ay manatili. Sabi ng ating nabasa sa Hebreo 10, talatang 23, mga minamahal, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. Faithful is our loving God that promise, mga minamahal. Everybody shout, amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, sa panahong ito, huwag tayong mangangamba, huwag tayong mababalisa, sabi ng salita ng mahal na Panginoon. Sa huling talata, sabi ng Word of God, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ng ating mga puso. Meron ba tayong ikakatakot? Meron ba tayong ikapangamba? Kung meron man, yan ang mawala ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon.
Dahil buhay lamang tayo, masasabi lamang natin at may sisigaw natin na pinagpala tayo ng dakilang Diyos kung kasama natin ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng yugto ng buhay natin, may kahirapan ka, pagkasama mo ang mahal na Panginoon, malalampasan mo ang kahirapan. Meron kang mabigat na pagsubok ngayon, mga minamahal, pagkasama mo ang ating mahal na Panginoon, mas lalo kang pagtitibayin at patatatagin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi diyan, let not your heart be troubled. We believe in God. Yes, truly, wholeheartedly, we believe our loving God, our dear Jesus. Ang sabi ng mahal na Diyos, in my Father's house are many mansions. Amen? Nakakita na ba tayo ng mansyon? Marahil mga minamahal, naroon lang yan sa mga lugar ng matataas na mga pinuno ng bansa, sa mga palasyo. Pero sabi ng Biblia, pagdating ng araw, higit pa po dyan ang ating tahanan, sapagkat lahat ng nakikita natin ngayon ay kukupas. Amen? Dahil gawa lang yan ng kamay ng tao, mga minamahal. Yung mga palasyo na yan na meron dito sa lupa, kahit gaano kagandang bahay, kahit gaano kagandang lugar, lahat po ay lilipas. Ngunit sa langit, ito'y gawa ng kapangyarihan ng kamay ng ating mahal na Panginoon. Amen? It is made by God's craftsmanship, with His mighty hand and power. Kung paano niyang ginawa, mga minamahal, ang 2 tapyas ng bato ng 10 Commandments, ginawa sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, sa makapangyarihang kamay ng mahal na Panginoon. Higit po sa lahat, ang mahal na Panginoon, He prepared a perfect place in heaven for all His faithful believer. Kaya nga, wala tayong panghihinayangan. Patuloy tayong magagalak, nagagawa at maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At sabi ng mahal na Panginoon, that where I am, all of us will be there also in the heaven. Yun ang lugar natin. We are all strangers and just passing through. Pansamantala lamang tayo. Kung umidad ka na 70, 80, 90 at malakas ka pa, yan ay biyaya na nagmumula sa mahal na Panginoon. Kung inabot ka ng 100 years old, salamat sa mahal na Panginoon. But we believe anytime tutunog ang trumpeta ng Diyos, ang pagkakak ng mahal na Panginoon, and our loving God is coming soon. All believers, tayong lahat kinakailangan anumang oras na mangyayari ito, maghihanda po tayong lahat sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Let us be glad in serving the Lord. The joy of the Holy Ghost. Laging ikatuwa natin na tayong lahat ay tinawag na maging kabahagi ng makalangit na pagtawag na ipinahanda at ipinagkaloob ng dakilang Diyos sa ating lahat. Tayong lahat ay umawit sa ating mga